Yan, hello mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat at balik mission tayo ngayon. At ngayong araw na ito, Wednesday, right? Wednesday, April 15. So ngayon ay babalikan natin, no? Or binalikan namin ngayon itong bahay po na ipinapagawa po ng magulang ni Annalyn. At excited ako ulit na pakita sa inyo kung ano nangyari. At least nakita po ng mga nag-sponsor sa atin na nagbigay po para kay Annalyn, yung nandyan po sa listahan na yan, no? Maraming pong salamat sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng nagbigay. Yung mga donasyon na natanggap ay pantulong sana sa pag-aaral ni Annalyn. Pero ginamit muna ng parents niya para habang bakasyon ay meron na silang matitirahan. At eto na po ang bahay na yun. Oh, wow. Ang galing. Oh, ito na ang nanay ni Annalyn. Hello, Nay. Hello. O, galing siya dun sa ubos. Natutuwa ako kasi alam nyo, yung perang binibigay talaga ng ating sponsor ay nagagamit niya. Ang init, grabe, ramdam sa balat ko. Tingnan nyo naman, oh, ang galing. At yung reyero ay hindi basta-basta. At ang bahay, pang matagalan. Pero ang pinaka the best na view rito ay ito talaga. Dito lang tayo kasi mainit. Si Annalyn po ay wala. Dito muna tayo. Upo lang muna. Tika lang. Oh, dito tayo. Wala po si Annalyn. Yeah. Ayan, wala po si Annalyn dito kasi nandun daw po sa baryo. Sa sitio Cabalantian. At yung nanay niya lang yung nandyan. Mamaya paparito yun. So, natutuwa talaga ako kasi nagagawa po yung bahay. Paunti-unti ay nakita natin yung mga pagbabago rito. Yung dating walang tahanan ay magkakaroon na. Ito na yung tahanan po nila. Ngayon, habang wala po si Annalyn, kakausapin natin yung nanay niya, no? Ate, halika. Oh, halika dito. Ito ay hindi medyo kabahin ito eh. Hindi ito masyadong nakakapagtagalog. Halika. Okay lang yan. Sige, lingkod ka dito. Maintindihan namin yan. Halika ate. Nasa si Annalyn? Bulig arak. Desi gaur. Nasa baryo? Gawin din ako na kami gadaw mo. Tanim daw ng Palay? palay, sir. Oh. Imong ba na? Nagpunta sa Marilog, sir. Dito dumaan? Naglakad lang? Dito. Oh, okay. O at least gawa ng balay? May bungbong na? Wala pa po, sir. Nagpunta pa kasi yung asawa niya sa kabila. Opo, yun ang gumagawa, no? Masipag yung asawa nito eh. Kala ko nandito si Annalyn eh. Nagtanim pala ng ano. Bulig ba dito arak dia impus. Unta kuha palay. Kuat apo din. Nagtanim ng palay. Uma ninyo, uma. Sa iyahadong apuhan, sir. Layo dito, layo. Dito? Tubat baryo ya mo din. Sa shop. Shop Natagpusan. sa dulo pa po, sir. Layo. Sipag din ng bata na yun ah. Layo nun ah. Sayang wala siya rito. Para sana nakausap namin. Cut muna tayo. So yun, wala po mga kabayan si Annalyn. Kasi nagtatanim daw ng palay. Kasi ganito talaga dito pag season na kahit summer, basta umulan dito, yun yung tradisyon nila. Nandun sa kabila, isang linggo pa o 2 linggo pa bago bumalik si Annalyn, tumutulong siya doon sa kanyang mga kamag-anak sa pagtatanim ng palay. Ganun talaga yung mga katutubo po. Even yung mga bata kapag wala ng pasok school, nagtatanim po sila ng mga palay. Okay, dahil wala si Annalyn, ay di kami muna ni ate ang maghaharap. Importante ay mahuman lang itong balay niya, ano?
Opo, kahit wala muna si Annalyn dito mga kababayan, yung nanay po niya kasi ay hindi masyadong nakakapagtagalog. Hindi rin nakakapagbisaya. Yung asawa naman niya po wala rin dito dahil napunta daw po ng Marilug. Okay? So, mayroon lang tayong ibibigay. Pinabibigay po ito nung kanyang sponsor. I-anonymous na lang natin. Para daw po ito kay Annalyn for the month of April. Since nagpapagawa po sila ng bahay, baka kailanganin din nila habang di pa naman po napasok si Annalyn. Di ibibigay natin yung 5,000 na binigay po. 5,000 pesos na binigay po ng ating sponsor. Maraming pong salamat sa inyo yung nagbigay po nito para po sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ate. Yan. 5,000 yan po ay hindi galing sa akin galing po yan sa sponsor ni Annalyn, no? Okay, marami pong salamat sa sponsor po niya. Okay, so babalik na lang ulit kami dito para matingnan natin kung ano yung nangyayari sa yan, at kulang pa daw po ng pangdingding at saka nung pangsimento, no? Wala lang po yung kanyang tatay dito. Okay? Sa matangkot manamakan impunsul ki Annalyn. Dakal nakatabang kanami to tala anak to nakabubaloy ko purma arung makakanamin baloy. Pasalamat tangkot manamaka impunsul ki Annalyn. Ayun. Salamat. Okay, so sabi niya po ay nagpapasalamat daw po sa sponsor po ni Annalyn at dako na daw yung natabang sa kanila at saka dahil po daw po doon ay mayroon na silang bahay. Yan, maraming pong salamat. Okay, so yan lang po mga kabayan, kami po ay aalis na dahil mayroon pa rin kami pupuntahan. Maiksi lang itong vlog natin dito. Pero samahan nyo na lamang po kami habang kami po ay naglalakbay para makapagkwentuhan po tayo. Let's go. So ayan, balik na tayo. Sobrang init po ngayon mga kababayan, grabe. Masusunog talaga ang balat. Sobrang init, grabe. Init ng panahon, kaya dapat lagi tayong may baong tubig. Bukod sa baong tubig, kailangan din natin ng pasensya. Dahil kapag hindi mahaba ang pasensya mo, pagka kaya ay ano dyan sa kalsada, nakaw, mainit ang panahon. So yun, papauwi na po kami mga kababayan. Dadaan lang ako din sa tubig. At ako'y maghuhuga. Uy, may naglalaba. Kaba tayo, may naglalaba. Pwede ako makihugas, Day? Pwede. Hugas lang ako, hinaw. Dito kami kanina, yung tsaka nung isang araw. 'Di ba na yung si ate o yung maraming anak. Pero naayos na nila. Aso mo yan, Day? Huwag mo akong kagatin kay dog lover man ko. Dog lover ako. Bagong inject pa ako, hindi pa ako pwedeng kagat eh. Joke lang. Taga-asa ka, Day? Yeah. Taga-shop ka. Nag-aral ka pa? Hindi ka nag-aral? Bakit? May asawa ka na. Sandali Ilang taon ka na? Running na dating. Karong August 26. Tibo na siya. Bakit nag-stop ka sa pag-aaral? Sa kuan mang good sir, tapos nag-work dito Nag-work ka? Saan? sa bangkal. Sa Davao. Tapos? Private ang gipwes ko lang sa akong amo. Private? Isog man tong iyang kuan, ugangan.
Mag-uli ko. Wow, nakunta tong akong card dito na may bayad. Tapos nabiyan alang na ako. Tapos karon na ako kung kung magkuhan na. Teka. Magsulod na ko. Teka lang mga kababayan, makikimarites lang tayo sa screen. Sorry okay lang, kausapin Okay kita. lang, sir. Okay lang kabit ko to. Mic naman to. Okay. Ang sabi niya po, teka nga, itong ilaw, ayan. Ang sabi mo ay, ikaw ay nag-aaral sa Davao. Nagtrabaho ka. Anong trabaho mo doon dati? Ano, sa bahay lang po. So kasambahay. Mm. Kailan yan? Ano, Last year? opo. Okay, tapos Nakaulag ko diri September. last year. Opo. So anong grade ka na? Mag grade 10. Natapos mo ba yung grade 9? Opo, natapos ko na. So grade 10 ka doon. Mm. Nag-stop ka na lang. Opo. Nagka-problema ka doon sa amo mo. Tapos umuwi ka dito. So hindi ka na nag-aral. Opo. Sayang. Bakit nag-asawa ka? Uyab-uyab man. Buya? Ay, hindi Uyab. uyab. O, tas, nag-ana man akong papang, ana. Pag minyo na lang, okay, ana siya. Ano man ay klarong imuha. Tas, okay. Ano, nag-minyo na mas akong uyab. Itong uyab, nandito ka pa noon, boyfriend mo na. Opo. Trabaho niya. Ay, umala. Nag-aral din ba siya? Opo. Anong grade na siya? Ay, mag-grade 9 na. Napasok din siya, nag-aaral. Opo. Mabuti at napasok, nag-aaral. Sayang. Sayang naman, nag-asawa ka agad. Kasal na kayo? Sa among tribo, kasal namin. Okay. May plano ka bang mag-aral? Oh, mabuti. Sa private ka pala pumasok. Anong pangalan ng school? Ano? Environmental College. MR Environmental College. Sa may Bangkal? Opo, sa Cruising Matina. Oo. Malapit sa Ateneo. Opo. Sayang naman. Wala ka ng planong ano? Bagay, hindi na yun maya atras eh. Oh, pwede ba kitang makausap? Pwede ihinto mo muna yan? Pwede? Halika. Para makapagkwentuhan tayo. Medyo naririnig lang yung buhos ng... teka, maghuhugas pala ako. Sandali lang. Nakahugas na ako pala. Uy, ang sarap. Ang lamig. Ang lamig. Oh, ang sarap talaga dito. Napakalamig ng tubig. Okay. Saan tayo? Pwede tayo doon? Halika. Pintuhan lang tayo. Yeah. Yeah. Ay. Ayan. Pwede naman siguro dito. Okay. Alam mo nang, hindi, nangihinayang kasi ako sa'yo. Sayang. Mahirap ba buhay niyo dyan? Okay naman, sir. Hindi naman kayo resod. Okay. Nung sabi mo ay 17, ay ilan taon ka na ngayon? Mag-running nag-18. Okay, 17 years old ka pa lang. Bakit pumayag ka na mag-asawa ka? Ha? Lang po, sir. Anong pangarap mo? Teacher unta. Teacher. Hindi na kayo pwedeng paghiwalayin ng parents nyo. Ambot lang sila. Wala ka gipugos? Wala man. Hindi, ingnan lang kasi mong papa nga, pagminyo na lang. Kay dire manggod sa amo basta ang anak na uyab tas daghan na kay mga chismis ana. O kato. Bali na pugos lang pod ka, Mm. minyo sa'yo. Pero ang lalaki, O same ra pod. Di pa gayunta o ayaw din kay niya na. mag-eskwela pa daw mi ana siya. Oo. Mato wala siya niyang eskwela. Kay diara man siya ka school dira sa sentro. Pero kung ikaw tatanungin,
Hindi naman po sa pinipigilan nila natin sila sa gusto nila, no? Hindi sa pinipigilan ko sila sa relasyon na mayroon sila. Kasi sayang yung pangarap. Pero kung ikaw tatanungin, mapaghihiwalay pa kayo? Ambot lang sila ha. Dihara man kumangutan na sila kung gusto sila nga bulag ana. Buyab lang sa anak. Wala pa kayong anak, no? Wala pa. Pero magkasama na kayo sa isang bahay. Mm. Hmm. Sayang. Pero kung naisip niyo naman pagpatuloy, mabuti. Pero kasagaran pag ganyan na, lalo pat sa tribo, ano, Mm. maaaring magkaroon ka ng anak, mabuntis ka, hindi na may pagpatuloy. Pero sayang yung grade 10 ka na pagpasok. May grade 10 na dito. Mm. Anong plano mo? Mag-eskwela. Meron bang ano? Meron ka bang pagsisisi? Na Ano yung pagsisisi mo? ana magudto akong papasaw na nga dili pa daw ko pa uyab-uyabon ana. Tas man ko nito oh. Uyab-uyab ana. Pero sa Facebook rami nagkawiyab ato. Sa Facebook lang kayo nagkakilala. Taga-asa to siya. Na po da sentro. Sa Malabog. Sa Alon. Sa alon. Pero na ako sa Davao bago ko may nag-uyab. Na ako sa Okay. Davao. So nagsisi ka. Ano yung tumatak sa isip mo na pagsisisi? Ana ko ana. Mayo pa ang tagwa ko nag-uli dire. Naramta ko sa Davao balag kuan isuwa akong amo ana giantos na lang ang tanan ko. No, so mo to. Bakit na naiiyak ka? Dahil hindi mo, kumbaga wala ka na rin nagawa. Ganyan namin sir. Nung siyempre, nangamuhan ka eh. Dahil may pangarap ka Opo. na isip mo siguro ay gusto kong makatapos eh. Kaya lang biglang nagkaganon. Kaya umuwi ka. Pero bakit hindi mo tiniis na, ayoko talaga, ayoko pang mag-asawa. Ambot lang po sir ay. Sila na Nga may nung nga nung naing-ani akong situation ana. Ano yung nararamdaman mo kapag or nakakakita ka ng mga kaklase mo na pumapasok pa rin? And masuya ko sir. Nga ni naunta ako karon. Kauban na pud nako na sila. Ano yung pangarap mo? Teacher unta. Yung pangarap para sa pamilya mo? Same. Same lang. Okay. Kung mayroon kang gustong balikan, ano yun? Mag-aral po sir. Kamusta ba yung grado mo nung nag-aaral ka? Okay raman. Okay. Nasabi mo kanina na hindi mo alam kung anong magiging desisyon nila. Dumating ba sa point na sinabi mo, parang nasa sa isip mo na maghiwalay na lang kaya tayo? May ganun ba? Wala. Kaysa mo mang tribu sir ba sa yung anak kay makasablag among parents. Oo. Ikaw ang makakasuhan, di ba? So, nasasabi ko po yung mga kabayan kasi para naintindihan natin yung kultura nila. Okay? Pag ang babae ang umayaw, magbabayad ka. Right? Tama? Opo. At ang lalaki din, Magbabayad bayad din. siya. Mahal mo si boyfriend mo, asawa mo. Okay naman sir, butan man po siya. Mabait siya. Oo, okay. Okay. Kasi ganito yun eh. Hindi ko na kayo, kumbaga hindi na natin sila mapaghihiwalay. Dahil dumating na sa point na sila ay nagsama na at naikasal sa tribo nila. Kung siguro nakilala namin agad itong sitio na to, nung dumating ka dyan, baka nakuha kita. Pero dahil nag-aaral ka nag-asawa ka, hindi pa nga huli ang lahat at pwede ka pang mag-aral. No? Opo sir. Nangihinayang lang ako dun sa isang taon na sayang sa iyo. Na yung mga klase mo ngayon ay grade pagpasok. Grade 11 na. Tapos ikaw yung naiwan. Saan kayo nakatira?
Sa papa mo. Ang lalaki. Doon din, sir. So magkasama kayo doon sa... So katuwang ng papa mo ang lalaki paghahanap buhay? Gano'n? Mm. Oh. Ilan ba kayo magkakapatid? 6. Tas akong kuya namin yun na. Dawami namin yun. Tas napakoy 5 nga maghod. Puro babae. Okay. Kung mag-aaral ka ngayon, sino magsusuporta sa inyo? Sila mama. Ug ako ang bana. Support raman po sila na mag-eskwela ko. Pero mag-aaral din siya. Opo. O diba? Ito opinion ko lang, diba? Kaya naman palang suportahan ng anak sa pag-aaral. Bakit kailangan itulak sa maagang pag-aasawa? Ewan ko sa kanila. Diba? Hindi ko po ito generalize o hindi natin sila generalize siya. At least, sa bawat kwento nila, naintindihan po natin bakit nagkaganon. Diba? Bakit kailangan mag-asawa? Pwede naman palang pag-aralin. Kaya naman pala. So, parang nakikita po natin, may mga dahilan para at least, yung mga basher kasi minsan, ayan kasi, ganon. Kasi minsan pag nasa community kayo ng mga IPs o lumad, meron talaga silang kultura na ganyan. So, kailangan nating irespeto, di ba? So, siya, wala na siyang nagawa din. Like, ganito kasi yun nung kayo mag-uyab, sinabi ng parents mo na, sige na, mag-asawa ka na lang kasi, di ba? Ganon. O, tapos, pwede mo namang sabihin, pa, ayoko talaga. Hindi pa pwede. Oh, naganaman ko, sir. O, ang sahiingon ni Papa. Anak ko nga, di pa man pwede. Anaman to akong uyab nga. Dili pa daw may magminyo kay mag-eskwela pa daw may. Tas anaman sila, uyab-uyab man ka, magminyo na lang mo. Anaman siya. Kumbaga, na ano lang yung papa mo, kasi nga, ay sige, nag-boyfriend ka kasi, di mag-asawa ka na. Akong mama, support raman ta nga mag-uyab-uyab ko. Pero ako lang papa. Oo, okay. Pero, ito, ano ko lang naman sa'yo. Sana noon, hindi ka na nag-boyfriend muna. Diba? Para hindi nakita ng parents mo na ikaw ay nagkaganyan na. Kaya, pinagpatuloy nila sa pag-aasawa. Pero kung naisip mo na, buti hindi mo naisip mong tumakas. Like, matakas na lang ako dahil ayoko pa talaga mag-asawa. Pero nung araw ng kasal niyo, kinasal talaga kayo? Sa mong tribo. Oo. Ganon, naghanda, ganyan. Nung araw ng kasal mo, hindi mo naisip na, yung bang, sa isip mo na, tutuloy ko pa ba to? Wala, sir. Diretso na. Murag wala na sa akong una-una, sir. Sayang. Pero okay na lang, para maka-ano ka ba? Maka-move on sa nangyari. Mag-aaral ka talaga. Ano yung maipapayo mo sa mga kabataan ngayon? Nakatulad mo. Dili pud sila magtupod sila unsay sulti silang ginikanan para di maparehas ako. Nga nagingon man akong papa sa una nga di daw ko pa uyab-uyabon tas naguyab-uyab man ko. Dili yung tayong ato. Dapat nagsunod yun unta. Tama. Minsan yung pagdidisiplina ng magulang mo ay tama rin dahil ikaw ang may kasalanan yan. Diba? Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Magpatuloy lang, mag-aral. Kaso pagdating ng grade 10, grade 11 and 12, after nyan magkukulehiyo ka. Sana'y maipatuloy mo yung pag-aaral. Kilala mo si Maylin? Diba? Yun gumawa talaga siya ng paraan para hindi siya makapag-asawa. Pinipilit na siya ng parents niya. Ano na sa ba? Boya. Gumawa siya ng paraan, natakas siya. Tingnan mo ngayon siya, nandun na sa amin. Nakita mo siya nung umuwi? Magpinsan ba kayo? Hindi. Kilala lang. Kilala mo lang siya. Di ba, laki nang nagbago sa kanya? Yun yung pinupoint ko na kayang gawa ng paraan
na makatakas sa maagang pag-asawa. Hindi naman sa tinuturuan kita, pero yun yung ibahagi mo sa para magkaroon ka ba ng ano, ikaw yung maging guide din ng mga kababayan mo rito na pag may uyab, kwentuhan mo siya. Alam mo ba, ganito ang buhay ko ngayon. Sisinga ako eh. Gusto mo ba maging ganito rin ang buhay mo? At nag-aaral ka. Ikaw yung gumawa ng paraan para hindi matuloy yung maagang pag-asawa. Kami naman, nag-guide lang kami sa mga katutubo. Kaya kami naaakyat sa bundok. Yun lang yung ginagawa namin na ma-guide ng tama ang mga bata para makapag-aral. Kasi tinan mo ha, di ba, yung sitio nyo, sa una, dyan ka na nakatira. Kita mo, di ba, kung wala pang alon, eskwelahan dyan, saan kayo mag-aaral? Malayo. Malambuon. Sa Malambuon pa. Ngayon na may dyan na yung school, dapat nag-aaral na lahat. Kunti na lang ang lakad. So, kung ang mga bata ay hindi mag-aaral, patuloy lang ang kahirapan. Ano dyan? Okay, so meron lang akong ibibigay na konting tulong para sa iyo, ha? And I hope na makatulong ito kahit konti lang. Nakapagbigay tayo ng kunin mo, sharing sa isa't isa Thank you po, sir. ng ano ba, yung nakausap kita na para kahit paano mayroon tayong natutunan at na-guide natin ng tama ang mga bata sa pamamagitan mo. Anong ang pangalan mo? Jessamine. Jessamine, na may mga paraan pa para takasan yung maagang pag-aasawa kung gugustuhin lang natin. Palaging unahin yung pag-aaral. Ha? Okay? Opo, sir. Sige. Sana makausap yung asawa mo. Ha? Pwede? Pwede. Sige. Kausapin natin yung asawa mo kung ano yung plano nila sa inyo. Kasi minsan, alay mo, may maganda talaga siyang plano sa'yo. Matulungan ka rin namin kung paano mo yun malalampasan. Diba? Habang kayo'y wala pang anak. Kasi mahirap pag nagkaroon kayo ng anak, hindi mo na maipagpapatuloy pag-aaral mo dahil buntis ka. Hindi ka pa bubuntis. Hindi pa, sir. Magdi-18 ka na, magditibo ka pa. No? Meron ba nagsabi sa'yo na takasan mo yung asawa mo? Wala. Wala, sir. Mabuti at ganun. Pero kung halimbawa may kukuha sa'yo at pag-aaralin ka, sasama ka? Iiwanan mo asawa mo? Kumusugot siya. Pero kung hindi, Kung dili, ay dili na lang mamugos. so may respeto ka sa asawa. Tama, no? Pero kung handa mo siya, kung pumayag siya na ikaw ay sasama at may magpapaaral sa'yo, iwanan mo siya. Kakayanin mo. Paano mo kakayanin? Para naman po sa amo, anak, sa mong pamilya. Okay, sayang talaga. Noon ba nakikilala mo na kami? Perminti man magaan hidiri itong napa mo dito sila Maylin. Sana lumapit ka sa akin noon. Maulaw po, sir. Sana nakilala ka namin. Kaya sana sumulat ka. Kaya nag-message ka. Yun, Maulaw sa mga kabataan po ngayon na if you're watching, kung mayroon kayong mga anak na katutubo, no? Na nasa yung grade 10, 11, 12 na, or grade 12, na malapit ng mag-college, at napapahintuin ninyo, wag niyong pamintuin. Mag-message kayo yung mga katutubo dito sa Pakibato. Ha? Kung may grade 12 na, ngayong pasukan na to, grade 12 na, baka mag-stop. Mag-message kayo at baka mapuntahan namin kayo, tingnan namin. At kung mayroon kayong kakilala na kailangan ng tulong, no, na mapupuntahan namin, estudyante, mahirap ang buhay, anuman ang sitwasyon, may nawala sa tamang pag-iisip, mag-message kayo sa Pugong Biyahero
yung may 3 million followers, mag-message kayo direct para malay nyo mapuntahan kayo ng Pugong Biyahero Team. Isa kayo sa mapuntahan at matulungan namin. Ha? Yun po. Okay? Yan sa May, hangad ko na sana matupad mo ang iyong pangarap. At kung mangyayari yun, ay walang ibang matutuwa dyan kundi ang pamilya mo. Ha? Ngayon ka bumawi na kahit namatay na yung pangarap mo sana, pwede mo pa yung buhayin sa pamamagitan ng mag-aaral ka. Ha? Okay? Sige po mga kababayan. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Halika na, Day. Saan yung tubig ang lakas? Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.